So, yun yung silk screen, tsaka yun yung butas. Tingnan natin sa 3D view. Butas na yan dapat. Oh, ang ganda na. Tapos meron tayong square na drawing. Makapal naman yan eh. 3D viewer natin. At welcome back sa ating continuation ng custom board design natin. Ito ay para sa piso Wi-Fi bendo machine na lalagyan natin ng pan. Okay? So, ina-assume ko na napanood nyo na yung part 1 natin. Kung hindi pa, ang link ay nasa video description. Dito tayo tumigil nung nakaraan yung ating 3D design na yan yung outline natin. Buray muna natin yan. So, nandito tayo sa PCB editor. Ang pagbubura, pwede natin iselect yan. Pindutin natin ng delete. Tanggalin muna natin yan. Ayan o. Pindutin natin yan. Tapos, pwede natin i-delete. Pwede rin natin itong gamitin itong interactive delete tool. Delete click items. Delete natin yan. At saka yan. So, alright. Tanggal na natin. Ngayon, bago tayo magawa ng eksaktong sukat ng board ay may ayusin muna tayo. Siyempre, hindi lang naman yung sukat ng board ang mahalaga dito. Siyempre, pati yung pag-wire. Iilan lang naman ang pyesa nito. So, siyempre, wawiringan natin yan gamit itong route tracks. Ano? Yan makikita natin guhit na yan. Yan yung air wire. O yung tinatawag nating may connection siya na ginawa natin sa schematic. Pero, wala pa dito sa board. So, ayan. Kagaya niyan, nilagyan ko siya ng track. Ito yung track natin. Pag tingnan natin yung 3D viewer, ayun o. Meron na siyang guhit. Yan yung track natin. Yung track na yan ay may sukat din yan. Ito yung hindi ko na gawa dun sa last design ko eh. Iisa lang yung track width ko. So, ito yan. Dito na tayo makapili. So, kumbaga sa wiring, ayun yung wire natin. Yung dadalo yan ng kuryente. Okay, yung track na yan. Delete ko lang. Control C. Yun. Dito yan na sa track width. Tapos, dito sa PCB editor, mahalaga ang design rules checker natin. O DRC ha. O kaya, papahalaga natin to dito. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang $5 ay makaka-order tayo ng 10 printed circuit board sa unang order natin. Bukod pa dito ay meron din silang PCB assembly, 3D printing services at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Una natin titingnan dito tayo sa itong icon na to, board setup. Edit board setup including layers, design rules, and various defaults. So, ayan. Ito yung setup natin. Punta tayo sa constraint. So, dahil default pa to lahat, itong KiCad 8.0 natin. Meron tayo ditong minimum clearance, minimum track width. Makikita natin sa kakayanan ng board design house natin. Siyempre, sa PCBWay tayo. Dito tayo sa products and capabilities at PCB capabilities. So, ito yung kaya nila o yung minimum nila. Okay? Kapares nito. Minimum trace, 0.1 mm o 4 mil. Pero suggest nila na gumamit ng 0.15 mm to save cost. Ito yung minimum trace, tsaka minimum spacing. So, yun yung trace yung ginawa natin kanina. Ito yun. So, minimum natin dito ay 0.15 mm. Pag tinignan natin yan, escape ko lang to. Dito tayo sa select. Makita natin yan, no? Ang width niya ay 0.2 mm. So, lagpas tayo sa minimum ni PCBWay. Okay? Yan yung default, ha? Nasa defaultan tayo. Kailangan ayusin muna natin itong DRC natin. Lagyan muna natin to. Minimum connection width. Dito sa website ulit ni PCBWay, meron silang binigay na PCBWay Custom Design Rules. Sinasabi lang naman nila dito sa article na to na mahalaga ang design rule check ng software na gamit natin. So, dito yung 4 na software, nagbigay na sila o nag-provide na sila ng design rule check. Pero nakalagay dito all statement without guarantee. You can only customize the rules in the file. A perfect setting of design rules can understandably only be performed by the user. Na-download ko na itong KiCad Custom DRC Rules for PCBWay. Subukan natin i-upload dito. Import setting from another board. Select tayo ng folder. Ito yan. Na-unzip ko na. Ayan o, KiCad Custom DRC Rules for PCBWay. KiCad.
Oy, ba't 7.0 lang to? Open natin yan. Tapos, select all natin to. At import. Yun. Ba't 0.1 to? Ayusin na lang natin mano-mano. 0.15. Teka, check ko na lang yung setting ko. Meron akong setting dyan sa 7.0. Copyin na lang natin yung sa 7.0 ko. Ang 7.0, ito yung huling design natin na pinaprint natin. Sa constraint tayo, ayan. Okay, ito lang. Copyin lang natin yan para mabilis tayo. Yan yung huling setting na ginamit ko. Okay, so kinopya ko lang yung last na constraint ko sa KiCad 7.0. Yung ginamit ko rin, ito rin yung gamit ko sa mga nakaraang board design ko. Okay, so kopyahin nyo na lang. Ayan, minimum clearance, minimum track width, minimum connection width. Konti lang naman yan. So, screenshot nyo na lang kung kagayahin nyo. Okay ko lang to. So, yan yung susundin ng design rules checker natin. Okay? So, mahalaga yan. Tapos, yung isa nga, yung pipili tayo ng track width. Pwede tayong magawa ng edit predefined size dito. Ba't ang dami? Walang laman to sa umpisa. Nagtataka ako ba't ang dami. Siguro nung in-upload natin o kinopya natin yung galing kay PCBWay. So, dumami to. Dahil siguro sa in-import natin setting. Pero pwede tayo mag-edit dito. Edit predefined size. O kaya dito rin. Balik tayo dito. Tapos ayan siya. Predefined. Ito yung constraint. Ito yung predefined sizes. Kasi ganito. Itong huling pinaprint ko sa kakapokus ko dito sa sukat ng outline ng board. Lahat ng ko, iisa lang sukat. Naka-default lang yan. Ayan. Walang pagpipilian. Ito ay, dito makikita natin sa baba. 0.25 mm lang. Lahat, pati yung power, pati yung signal. So, hindi maganda yun. Lalo sa power, yung 12 volt, 0.2. Tapos, meron tayong tools kay KiCad na pwedeng gamitin. Itong calculator tool. So, ayan, pag binuksan natin yan, ito kasi yung, kunyari, yung sa trace natin, halimbawa yung 5 volt natin sa setting natin ngayon, gagamit ako ng 3 amps doon. O in-expect ko 3 amps ang dadaloy doon. Magbibigay siya dito ng trace width. Dapat 1.3673 mm ang gamitin natin. So, ganun yun. 1.3 o pwedeng 1.4. Pwede tayong mag-add dito. 1.4 para sa 5 volt. Okay lang natin. So, ngayon, pag i-wire natin yan, halimbawa, maglalagay tayong trace. Halimbawa, itong in na 12 volt. Ayan yung default. Diba? Andun natin. Pwede tayong pumili ng size dito. Gagamitin ko yung 1.4 na nilagay ko. Ayun Ang ganda, di ba? Ibig sabihin, tong copper trace na to, tong ganito kakapal ay kaya niya yung 3 amps. Siyempre, 3 amps yung output nito sa 5 volt. Ngayon, pagtingin natin yung 3D design natin, Alt-3. Ayun Ayun yung trace natin. Makapal. Flashback. Para sa recap tayo, punta tayo dito. Kailangan natin ng constraint. Ito ay para sa board house natin. So, mahalaga to kasi pag nag-DRC check tayo mamaya, dito babase yung DRC para masigurado na natin na naka-align tayo sa kakayanan ng board house natin. O sa kaso ito sa PCBWay. Tapos yung predefined sizes na nagkaroon ng marami. So nga pala, meron akong error dito, hindi ko napapansin. Could not compile custom design rules. Yung in-import kong settings, ito ang naglagay niyan. Hindi kompleto, siguro dahil sa compatible siya sa 7.0, baka hindi pa na-update ni PCBWay yan. Anyway, ayan lang naman yung constraint natin na ginamit ko rin nung nakaraan. Tapos, ito yung predefined size natin. Pwede rin tayong mag-delete dito. Ayun, pwede. Tapos, pwede natin i-undo yun. Control-C. Hindi pwede. Okay. Ayan natin. So, yan yung mga pagpipilian natin. Pwede tayong magdagdag ng magdagdag yan. Pati sa bias. Okay. Pati bias pala meron. Okay. Anyway, tapos, dito sa physical stack up nga pala, typical ang ginagamit natin na board ay 2-layer lang. Dito kay KiCad, pwede tayong gumamit ng 4-layer, 6-layer, 8-layer, hanggang 32 layers. Kung trip nyo 32 layers. Pero, check nyo pa rin sa board house nyo. Kasi,
Kay PCBWay, ang kaya i-manufacture ni PCBWay ay 1 to 10 layers. So, typical naman sa atin, 2 layers lang tayo. Pero minsan siguro, subukan natin ang 4 layers. Nandiyan naman si PCBWay para supportahan tayo. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa pinakasimple. Yan yung sa physical stack up. Nakakatawa to. Kasi nung nakaraan yung Eagle CAD, hanggang 2 layers lang talaga yung libre dun. Ito, pwede tayong mag-design ng 4 layers. Ang galing. O kaya 6. Siyempre, magmamahal yan sa manufacturing habang tumatagal. Okay? So, yun lang ang mahalaga dito. Constraints, tsaka predefined sizes. Pwede tayong maglagay ng net glass. Nagkaroon din to sa default. Default lang meron dyan. Nagkaroon ng power 1 tsaka power 2. So, ang net glass naman kasi, yan yung, eto, punta tayo dito sa appearance, sa nets. Ayan lang yung net ko kaya hindi na natin ito gagalawin. Ang ibig sabihin lang yung net ay, eto ba yan? Pag pumunta tayo sa schematic, halimbawa itong guhit na to, ayan meron siya nakalagay dito, net J1-pin _6. So, yun yung tawag sa linya na yun. Itong linya na to, ang net niyan ay 12 volt. Itong linya na to, ang net niyan ay ground. Okay? So, yun yung net. Huwag na natin galawin yung net dito kasi sa ibang design na lang para hindi na tayo maba. Kasi kukunti lang to Pipili na lang ako ng kapal ng track dito. Okay? X natin to. Yung design rules. Nakita ko nga rin pala siya dito. Nandito yung error niya. Custom rules. Dito tayo pumasok Ito yung pinasok natin. Error. Missing version statement. Unrecognized item condition. Missing open parenthesis. Incomplete statement. Okay. Sorry po. Sa board outline na tayo. Okay. Sa board outline, tanggalin muna natin tong mga to. Nakita natin yung mga airwire na yan. Dito tayo sa appearance ulit, sa object, sa tab ng object. Itong mga mata na to, kagaya nito, naka-X siya. Pag kinlik natin yan, ayun hidden text. Kaya pala nakatago. Okay, yung rat's nest, ito yan, itong airwire. Pag tiyanggal natin yung mata, yan, wala muna. Tapos yung DRC warning, DRC error, ano pa ba pwede natin itago? Values. Yun. At reference. Yun. So, ayan na yung ating piyesa na lang. Meron pa rin lumalabas yung values niya kapag sinelect natin. Pwede naman pala yun Ayun lumabas yung values. Okay. So, isang tabi muna natin to at magdodrawing tayo ng eksaktong outline natin. Okay, para sa eksaktong sukat, ito yung last na ginawa natin Saktong-sakto talaga Ito ang gusto kong patamaan ngayon tong tatlong pin na to. Siyempre, maglalagay tayo ng fan o blower. Para sa saktong sukat ng outline natin o sukat ng board, kailangan natin ng dimension. So, kapares nito, ito yung nahanap ko sa internet, yung back converter na ginawa kong custom footprint. Dito, kaya ako naisakto yan dahil sa sukat niyan. Ayan ay nagkalat sa internet. Pero ang microcontroller natin na Orange Pi 1, Orange Pi 1 ba yun, Orange Pi 0, ay wala akong makita. Kaya ang ginawa ko, nagmanumanong sukat ako. Baligtad. Ginamitan ko lang to ng caliper. Pwede tayong gumamit ng digital. 0 lang natin yan. O kaya, ginamit ko dito tong mano-mano ko. Ito, board dimension tong sa taas na to. Pinirin ko lang tong picture ni Orange Pi. Kinuha ko sa website nila. Tapos, sinulatan ko. Halimbawa, itong sukat ng board ay 69 mm. Tapos, 48 mm. 48, ayan Hindi siya perfect. May error tayo Hindi talaga natin mape-perfect yan. Tapos, ito ay 63 lang. Bakit? 69 yan Tingnan ko. 59 lang. pero sa ano niya ay nako talaga tong ano na to digital na to
Magloloko kasi ito eh. Pero okay yan. Anyway, so ayan sukat. Tapos dito naman sa baba, in-estimate ko yung, kasi iiwasan natin tong, ano ba to, LAN na to, tsaka tong USB. Iiwasan yan. Kaya nag-cut ako dyan. Kaya ang dinrawing ko dito, 8mm ang ititira ko dito, 10mm dito. Ito yan. Ito ay 10mm. Yan o. 10mm. Good. At ito ay 8mm. So yan yung sinulat ko. Tapos dito, mula sa kanto ng board papunta dito ay 19mm. Ito yan, itong lalim na yan. 19mm. Uy, sumakto rin. Okay. So ang gagawin ko ngayon, ito pa rin ang susundan natin. Pero i-adjust ko tong 10mm na to para mahagip natin tong pin na to. Okay. So, mula sa kanto ng board hindi yung micro USB. Hindi tayo pwedeng mag-eksaktong-eksakto kasi kailangan natin maglagay ng clearance para sa error. Siguro ganito lang, ilan to? 13mm. Dating 10, gagawin nating 13 para lang maabot natin yung pin na yan. 13. Pwede 13. Ang bangga natin ay 13.6. So, 0.5mm. Masyadong maliit yun. Gawin natin, halimbawa, 12.5. 12.5, okay. Abot na natin yan. Pwede. 12.5. Alright. Gagawin natin tong 10mm na 12.5. Tapos yan nga. Ito gagawin natin 12.5. Ito 8mm pa rin. Itong butas 3mm dito. Mula sa kanto na yung papunta dun. Ganun din dun. Papunta dun. Yung dalawa hindi ko na sinukatan. Tapos ano pa ba? Ito. Yung pin na to. Mamaya naman makikita natin yan kung paano ko papatamain yan. Yung butas nito hindi perfect. Halos sumakto pero pwede na yan. Okay. Mamaya titignan din natin yung ginamit natin design dyan. Okay. So, dito tayo at sa keycad. So, ngayon, dodrawing natin yan dito. Hindi tayo pwede gumamit ng square. Kasi ang square dito, hindi ka pares nung sa dating gamit natin ng Eagle CAD. Hindi tayo pwede mag-delete ng isang side. Madi-delete buo. So, yung square buo yun. Kaya ang ginamit ko dito ay, ito, draw line. Okay? So, draw line ay, ito. Ganito lang ginawa ko dyan. Draw line tayo, okay? Tapos, patayo dito. Tapos, ayun, pwede palang dire-diretso. Pag ganyan, pag ganyan. Walang problema sa design. Okay, so yan ang rough drawing natin. Nakalalabas na natin. Dito tayo magsisimula sa unang guhit na to. Lipat tayo sa select. Ito. Ayan ang kagandaan ngayon dito sa ating KiCad 8.0. Meron tayong shape na dito. Ito na yung dimension natin. So, ang sukat, ito yan, itong taas natin. Ang sukat natin ay 69mm. Kailangan natin maintindihan yung X at Y. Ito yung X. Ito yung X-axis natin. Okay. Tapos, ito naman yung Y-axis natin. Okay. So, yan yung X. Ito yung Y. Dito sa unang guhit natin, pag ito yung start X natin. So, pag 0 natin yan, ang start Y natin ay i-0 natin. Ang NX natin ay ilan? 69mm. 69. Tapos, ang NY natin ay 0 pa rin. Kasi pantay siya. Okay lang natin to. At lumayas na siya sa screen natin. Doon siya napunta. Ayan o. Ito yun. Ayan siya o. Humalo siya sa square na guhit na to, na outline. So, ang ginawa ko dito, pwede natin dalhin yan dito ulit. Para dito siya mapunta. Hindi ko mailipat tong origin na to sa KiCad. Gusto ko sana dito siya magsimula ng 0. Kaya ang ginawa ko dito, ganito nung last. Ang start ko ay 100. Ay.
100 ang start. Tapos, ang end ko ay 169. So, plus 100 ako palagi. Tapos, ang y ko ay 50. 50 rin to. Ang start tsaka end 50. So, yan ang kinalabasan ko. Kaya napunta yan dito. Kung titingnan natin yung design sa 7.0, ayan siya, oh. Diyan din siya sumakto. Pag pinuntahan natin yan, wala kasing ano dito properties letter E ko lang. Ayan yan, oh. Ang X niya nagsimula sa 101. Okay, 101. Bago 168. Kasi kinurba ko pa yan Mamaya kukurba rin natin yan. Okay. Tapos ang Y ay 50-50. So yan, nakuha na natin yung perfect na position natin. Bali sa letter X, plus 100 tayo. Sa letter Y, plus 50. Plus 50, tsaka plus 100 dito. So, plus 50 tayo dito. Imbis na 0 to, naging 50. Okay. Tapos, sundan natin to. Ito, 48. Dito tayo. Yun. Ang start X natin ay, saan? 100. Ang YX, ang end X natin ay 100. Hindi. Dito tayo sa 169 pala. 169. Start natin ay 169. Okay. Sa X pa lang yun Yun. Ang Y natin ay 50. Yun yung pinaka-zero natin. Ang end natin sa Y ay ilan? 50 plus 48. 98. Enter. Boom. Makita natin. Sumakto na tayo ngayon. Ayan na nagbangga na sila. Okay, sa susunod tayo. Dito, start X natin ay 100 at mag-end siya sa 169. Tama ba? Yun. Tapos ang Y natin ay 50 plus yung pinakababa 48. 98. Ang start natin ay 98. Ang end natin ay 98 din. Para pantay. Yun. Okay. Nakuha. Sana nakukuha. Dito tayo sa mga to. Okay. Itong taas muna na to. So, butas tong dalawang to So, dito tayo sa susunod na pahina. Ito. Kunin natin tong 8mm na to. Ito yan. So, ang start natin dito ay sa 100. Ang X natin. Okay. Kasi na-drawing natin to pataas. So, ito yung start niya. Ang X natin ay 100 din. X end. Yun. Ang start tsaka end natin ay 100. Para pumantay ganon. Pantay na yan. Ngayon, sa Y start natin, 50. Ayun, bumaligtad kasi baliktad yung drawing ko Ang start niya nasa ilalim umangat. Pero tatama naman yan Ilagay natin ang end natin sa 50 plus 8mm. 58. Boom. Ayan. Tama ba? Ganyan yan. Tama naman. Tama. Sana tama. Dito tayo. Ang start X natin ay pag 100. Teka. Mag-start pa lang tayo sa 100. Tapos ito ay 19mm. Mag-end tayo sa nalilito pa rin ako. Isang beses ko pa lang ito nagawa kasi 119. Yun. Nag-start tayo sa 100mm. Nag-end tayo sa 119 dahil 19mm yun. Okay? Ang Y natin, mag-start tayo sa ilan? 50 plus 8. 58. 58. Boom. Ayun. Dumikit na siya. Siyempre, ang end natin sa Y ay 58 din. Yan ang ating eksaktong sukat. Okay. Next. Dito tayo. Sa pag-ano naman. Pantay lang ang X natin pero doon tayo sa 100 plus 19. So, 119 ang X natin. Start. At 119 din ang N. Yun. Ang start ng Y natin ay sa 50 plus 8. 58. Boom.
Tapos, eto na. Eto na yung math na ginawa ko. Ngayon, dahil mag-a-adjust tayo dito, gagawin natin ito 12.5. Itong kabuuan nito, itong kabuuan niya ay 48 mm. Pag binawas natin yung 8, 40 ang matitira dito. Ngayon, pag binawas pa natin yung 10, 30. So, itong butas na to, itong awang nito ay 30. Check natin sa mali-mali nating caliper. O, 30. Ayun, nag-0. Masama ka naman. 0. Ay, nabumuka. Yan, no? 30 mm yung pagitan niya. Pero dahil mayroon nga tayong adjustment na gagawin ngayon, magiging, 12.5. So, imbis na 30 to, magiging 27.5. Tama, 27 mula sa 8 mm papunta dito ay 27.5. Dahil ito ay gagawin nating 12.5. 8 mm plus 27.5. Kailangan natin ng calculator. Hindi naman tayo math genius eh. 8 plus 27.5. Uy, but 58 equals 35.5 plus 50 tayo, syempre, 85.5. So, ang start natin ay 58. Mag-end tayo sa 85.5. Enter. Boom. Tumama sana. Tumama sana. Mada-double check naman natin yan eh. Ipiprint ulit natin yan sa ating printer bago natin ipaprint talaga sa board house natin. Okay. So, dito tayo ngayon. Ito na yung paganto. So, automatic na to. Ang X natin ay ang dulo ng Y nito ay 85.5. So, ang X natin ay automatic 85.5 at ang X dito ay N ng X ay 85.5. Nangyari? Naging bansot. Mali. A few moments later. Ang X natin ay magsisimula tayo sa 100 pa rin. Tapos plus 19. 119. Sorry po. Ang start ng X ay zoom out natin konti para makita natin yung epekto ha. Mali po. Sorry po. Ang start ng X ay 100 at ang N ng X ay 119. Tama. Yun. Etong Y pala ang, ilan yun? Dulo nito. 85.5. Start ng Y ay 85.5. Yun. I like it. At ang N ng Y ay 85.5. Boom. Bumangga na. At ang finishing natin dito ay eto. Ito nga magsasarado dyan. Ang ganda na oh. I like it na. Ang start X natin dito ay 100. Ang end X natin ay 100. Tapos ang Y natin ay ilan? Ang Y natin ay 50 plus 8 plus 27.5. Yun ay, copyin natin dito, 85.5. Ang Y natin, ang start ay 85.5. Enter. Yun. Pero hindi pa siya sarado dahil ang N natin ay, ilan ang N natin ng Y? Ang N natin ng Y ay 50 plus 48, 98. Okay? 98. Yun. Sarado na. Yan na yung ating outline na plus 100 tsaka plus 50. 3D viewer natin. Perfect. Beautiful. I love it. Sakto yan. Tapos, kumpara natin sa 7.0. Parehas to.
Pero mas malapad to ha. Okay. So, naintindihan natin ha. Pwede tayong magsimula sa 0 kaso ito yung 0. Halimbawa, itong measure tool. Halimbawa lang ha. Mula sa point na to hanggang sa point na to, yan ay 100 mm. Ang y niya ay 0.5 dahil hindi tayo pantay. Ito yung y lang. Tapos radius natin ay 100 mm. Tapos ito yung angle natin. Okay? Tapos mula sa point na to hanggang sa point na to ay 50 mm. So ito yung pinlas natin. Okay? Kaya naman 50 tsaka 100 lang inad ko. Kasi komportable naman yung numero na yon, madaling i-plus. Okay? So yan yung technique natin sa pag-outline. Ngayon, pwede nating ilagay ang pyesa sa loob. Pero, nakita natin yan. Sharp ang mga kanto niyan. Kaya ang gagawin ko dyan, maglalagay ako ng, nga pala, nasa ano tayo layers, edge cut tayo Ngayon, ang gagawin ko dito, gagawin ko tong pa-arco sa pamamagitan nitong draw an arc tool. Pero bago yan, i-check ko muna ang saan ba yung grid setting natin. Grid setting natin ay 0.5 mm. Gagawin ko lang tong 1 mm Grid, ito yung grid natin Ibig sabihin, kada lipat ko ng point, 1 mm yan. Okay? So dito tayo sa draw arc tool. Kailangan makuha kasi yung 1 mm papasok dito sa X at sa Y. Pag pindot ko dyan, pipindutin ko dito, tapos hanggang dito. So, ayan yung nagkaroon na siya ng arc. Tapos, ganun din dito. Ay, pumasok. Yun. Ayun pala yung 1 mm. Masyado kasi akong malapit So, dito tayo sa 1 mm sa loob. Ganon. Tapos, ito rin ba? Ginanong ko rin ba to? Hindi ko ginanong loob. Siyempre, magandang design. May hindi matulis. Okay. Okay, wala to sa 1 mm. Wala na yan sa 1 mm kasi dito ako ng problema sa isang to Dahil ang sukat natin dito ay may 0.5. Balik tayo sa 0.5 mm. So, ito ang 0.5. Ito ang 1. 0.51. Yon. Yun. Tapos, itong dalawang kanto na lang. So, ito ay 0, 0.5, 1 mm. 0.5, 1 mm. Click. Click. At click. Alright. Tapos dito, 0 to 0.51. 0.51. Lagpas. Click. Click natin yan at click natin yan. Yun. Tapos ngayon, ang problema dito ay kailangan natin tong bawasan ng 1 mm. Hindi natin yan pwede i-delete. Boom, mawawala yan buo. Control-C para sa undo. Control-C. X pala yung napindot ko. Control-C. Yun. So ngayon, magmamat ulit tayo para ma-perfect natin yung arc na yan. So pupunta lang tayo dito. So nagsimula tayo sa 100, gagawin natin 101. Tapos nag-end tayo sa 169, gagawin natin 168. Boom. Nakita nyo? Umatras na siya doon. At dito ay sakto na siya sa arc. Okay, itong isa. Ito naman, Y ang babaguhin natin. Ang Y start, imbis na 50, gagawin natin 51. Tapos ang YN, imbis na 58, gagawin natin 57. Tama. Uy, sobra. 57. Yun. Okay. Tapos ito naman, ang babawasan lang natin ay yung start X. Gagawin natin 101. Alright. Tapos dito, ito rin yung X lang din ang babawasan natin. Start X. Gagawin natin 101. At ito, yung start Y.
ilan yan? 85.5. Gagawin nating 86.5. Tama. Tapos yung N niya, ang N ng Y ay imbis na 98, gagawin nating 97. Boom. Beautiful. Ito ulit tayo. Sa baba naman, ang X natin ay gagawin nating 101. At, syempre, yung panghuli, gagawin natin tong NX ay 168. Oy, sobra. 168 lang. Sobra ka pumindot. Ayun. Okay na. Yung patayo na lang. Itong patayo na to, syempre yan yung Y. Start Y. Gawin natin 51. Yun. Sa baba niya, yung NY, imbis na 98, gagawin natin 97. Boom. Beautiful. Ayan. 3D viewer tayo. Ayan. Mas maganda syempre. Meron tayong hindi matulis na board design. Ang ganda, oh. Alright. Okay. Pasok na natin to. Pero isa pa nga pala. Ang ginagawa ko dito nung nakaraan, select ko to lahat at pindutin ko tong lock. Magiging kulay pink yan. So, hindi natin to aksidenteng magagalaw. Okay? So, nakalock na yan sa pwesto niya. Para magalaw natin yan o mag-adjust tayo. Wala, oh. Hindi natin mapipindot, oh. Ayaw na. Kasi dito sa baba, section filter, yung lock items, pindutin ko to. Ayun, saka lang natin siya mapipindot. Pero pag walang check tong lock items, hindi natin niya mapipindot. Okay, so, nakasecure na yung ating board outline. Huwag nyo kakalimutan yan. Okay, pwede na tayong maglagay nito, pero huwag muna. Dito muna tayo sa, syempre, sa pan natin. Okay, meron pa tayong isang dadagdag. Ito yung isang challenge natin. Maglalagay tayo ng exhaust fan. Iniisip ko, dito siya ilagay sa tapat nitong IC na to. Meron niyang heatsink. Siguro banda dito. So, sinukat ko na to habang nagmumuni-muni ako. Ito ang lumabas sa tawas. 25mm by 25mm tong exhaust fan na to. Ito na yung pinakamaliit na nakita ko sa online. Tapos, ang diameter niya sa loob ay 24mm. Tapos, yung butas niya, meron siyang butas na 3mm. Ito na ang pinoproblema ko lang dito. Etong butas na to, so, yung x-axis natin, yung origin natin sa kanto palagi. X, tsaka Y. So, ini-estimate ko lang yung gitna ng butas ay mga nasa 2.5. Gitna ng butas na yan mula sa kanto. Doon din doon. Kaya yun ang nilagay ko doon. 2.5 mm. Tapos, ang pupwestuhan natin dito, syempre, susukatin natin mula sa kanto na to. Yung problema nga. Saan tayo magsisimula? Problem. So, wag na tayo mag-mat. Dito na lang tayo. Banda, estimate na lang natin. Banda dito. Sa so, 19mm to eh. Itong butas na to eh. Mag-adjust, magdagdag lang tayo konti. Ilan yan? Mga 5. Okay, 5mm. 5mm mula dito. 4mm. Okay. 4mm mula dito. So, kung dito natin itatapat ang exhaust fan natin. So, yung dito 19. 19 plus 4. Ilan yun? May nakasamat eh. 23mm. Mula sa kanto ng exhaust fan. Tapos, mula taas, pababa. Yan, mga ganyan. Pwede na yan. Ilan yan?
5mm lang. 5mm lang yun. Dito tayo sa manual. 10mm. Sira ulo talaga tong digital na to. 10mm. Oh, 10mm tayo. So, mula dito, kita ba? So, mula dito hanggang dito, 10mm. Okay. Pwede na yan. Dito muna tayo sa front silk screen. Gawa tayo ng square. Na drawing. Yan ang magiging marka yan sa board design natin. Line width natin ay 0. Gawin natin 1. Makapal ba ang 1? Ang kapal. Gawin natin 0.5. Yun. Pwede na. Tignan natin sa 3D viewer nga. Ayan, magkakaroon siya ng square na box. Kasi butas naman dito yung gitna lang eh. Okay, para maganda. Ngayon, eto na naman tayo. Ang start X natin, ito na. So, 100 plus 23mm, 123. Tama. Yun. At ang NX natin, 123 plus 25, kasi 25mm tayo. Gawin natin 26 para yung outline natin lumabas ng konti. 123 plus 26, so 149. Tapos, yung start Y natin ay sa 50 plus 10, 60. Tapos, ang end natin ay, end ng Y natin ay 50, 60 plus 26, 86. Boom. Ang laki. Yan yung exhaust pa natin. Ang laki ah. Sukatin na natin. Measuring tool tayo. 26mm. Okay. Tapos itong taas, pababa, 25 lang. Pag tinignan natin sa 3D viewer, diyan pupunta yung exhaust pa natin. Hindi yan butas ha. Yan lang yung silk screen na nilagay natin. Okay. So, balik tayo dito sa ating edge cut. Kakasya pa ba dito yung ano natin? Teka. Punta muna tayo dito sa ating back converter. Rotate natin. Okay, kakasya pa yung back converter natin ha. Alright. Lumayas ka muna dyan. Pasok pa ang ating back converter. Gawa tayo ng, sa edge cut ulit tayo, gawa tayo ng bilog. Okay. Ang bilog natin, nasa edge cut tayo ang circle X, circle Y. Ano to? Radius. Ang radius natin ay, nasan na yun? 24mm. 12 lang yan, 12 sa radius, kalate lang. Yun. Tapos ang center X ay, dito tayo, center X, 100 plus 23, 123 plus 12.5. Calculator tayo, hindi tayo expert. 100 plus 23 plus 12.5 equals 135.5. 0.5. Uy, ang center Y natin ay 50 plus 10 plus 12.5. 50 plus 10, 60 plus 12.5, 72.5. Yun. Wala siya sa gitna. Wala siya sa gitna kasi itong box natin 123. Okay, adjust natin. Sakto nga natin sa 25. 148 lang natin. Yun. Tapos yung 60 plus 86. Gawin lang natin itong 85. Yan, para maganda tingnan. So, yun yung silk screen, tsaka yun yung butas. Tingnan natin sa 3D view. Butas na yan dapat. Oh, ang ganda na. Tapos meron tayong square na drawing. Makapal naman yan eh. Doon tayo sa susunod na problema, ang butas. So, dito ulit tayo sa edge cut. Sa keycad nga pala, merong ano dito yung pwede rin tayo mag-add dito ng
footprint. Ayan o, add footprint. Nag-loading siya. Pwede tayong mag-add ng hole dito. Ayan o, maraming hole dito. Ayan o, ang dami niyang hole. Meron mga plated hole. Pero ang gagawin ko, dito tayo sa edge cut. Dito tayo sa draw circle na lang ulit tayo. Draw circle, ang radius natin ay 1.53 mm yan. Pero dahil wala namang perfect talaga, mahirap to eh. Gagawin ko tong 2 ang radius para 4 mm. Okay lang yan, lumabas ang butas dyan ng konti. Tapos, i-duplicate ko to. Control D. Yun. Control D. At Control D. Sa tingin ko, 2 butas lang pwede na eh. Pero dito, saktuhin natin ha. Okay, saan natin to ilalagay ngayon? So, dito ulit tayo babase. Ang sakit sa ulo. Ang X natin ay 100 plus 23 plus, ilan yung ano natin kanina? 2.5 ang gitna ng butas. So, 123 plus 2.5, 125.5 ang X natin. 125.5. Ay, sorry po. Control C. Control C. Sa ibang butas pala tayo. Ito. Dito tayo. 125.5. Tapos, 50 plus 10 plus 2.5. 52.5 ang ating... Hindi, 62.5. Sorry. 62.5. Nawala. Ang layo. 62.5 lang. 62.5. Yun. Ganon ba talaga kadikit yan? Magagalit sa atin si PCBWay nito. Masyado siyang dikit, oh. Masyadong dikit. Baka hindi to pumayag kasi mapipikta lang yan pag ni-route yan. Okay? So, kung hindi tayo makapag-adjust sa butas, gawin natin tong 1.5 lang. Yon. Mas maganda. Tingin ko kaya na yan. Tingin ko kaya na to. Ngayon, ang adjustment natin dyan, mas maliit na tornilyo ang gagamitin natin, di 3mm. 2.5 lang o kaya 2. Delete ko tong tatlong to. Copyin natin to. Control D o right click, duplicate. Ayan. Control D ulit at Control D. Okay. So ngayon, dito tayo sa pangalawang butas. Ang center Y nito ay 62.5. Ang center Y nito ay 62.5 yan. Sakto na. Pero ang center X nito ay ilan? Ang center X natin ay 100 plus 23 plus 25 to eh. Buwasan mo ng 2.5. 100 plus 23 plus 25 yung haba ng pa natin equals 148 minus 2.5. 145.5. 145.5. Sukatin natin gitna nito. Pupunta dito. 2.5. Pupunta sa taas. 2.5. Sakto na siguro to. Dito tayo. Kokopyain lang natin ang Y nito. Kokopyain lang natin 62.5. So, ang Y nito ay, hindi. Ang X ang kokopyain natin, 125.5. Parehas lang. Okay. Ang Y nito ay, pababa naman. 50 plus 10 plus 25 minus 2.5. 82.5. Okay. 82.5. Ito rin. Ito ay 82.5. Tapos, ang center Y nito ay gagayahin lang natin dito. Ang center Y niyan ay 145. Center X, 145.5. Ito ay, sakto na. 145.5 at 82.5. Okay. Sakto na. View, 3D viewer. Ayan na yung exhaust pa natin. Sa tingin ko, sakto na yan. Pero mamaya, verify natin. Okay. So, ngayon, isa na lang ang kailangan natin isakto dito. Ito, tsaka yung 3-pin. Itong 3-pin na to,
rotate ko lang. Punta yan dito. At ito ay rotate natin. Siguraduhin natin yung pin 1 ay naandito. Dito yan pupunta. Tapos itong out pataas, dito natin to ilalagay. Pero teka lang. Bago natin gawin yan, kuhanin muna natin tong space na to at nakaselect natin lahat yan. Kasama na natin yung silk screen at i-lock natin. Boom. Nagkulay parang pink siya na parang violet. Nakalock na yan. So, hindi na natin magagalaw yan. Etong isang to, nakuha ko na to nung nakaraan. Ito yan. Ito ang reference yan, tong pin 1. So, mula dito sa kanto na to hanggang doon, ang Y niya ay baliktad. So, itong mula dito hanggang dito, 58.8. Ito yung X2 eh. Tapos yung Y niya pababa, 2.2. Baliktad lang yung marking ko. So, pwede natin tong ilagay. Nakaselect tayo sa kanya ngayon. Andito ba? Ayan o, X position. So, ang X natin ay 58.6 plus 100, 158.6. Boom. Ito yung pin na yan. Dito siya nagre-reference. Itong pin na to Pin number 1. Tapos yung position Y natin ay 52.5. 2.2, ibig sabihin, plus 50, 52. Enter. Yun. Yan ang eksaktong pwesto niyan at i-lock natin. Yun. Nakalock na rin yan. 3D viewer tayo. Yan. So, sa 3D viewer, naka-female pin header lang tayo. O male pin header. Sa actual, gagawin natin yung female pin. Parehas lang ng pitch yan. Okay? So, itong mga natirang parts ay mano-mano na lang nating ilalagay. Itong saksakan ng exhaust fan. Saan maganda ilagay ito? Sa maluwag, syempre. Dito yung 5 volt eh. Mukhang problema pa to Tapos, ito yung 4 na accessories natin. At syempre, yung connector natin. Siguro tong connector na to, pwede nang palitan Nung nakaraan nga pala, ito. Pero yung silk screen niya nasa puwetan, Dapat nasa ibabaw yan, Napunta sa likod. Hindi ko malaman kung ano nangyari. So, ibig sabihin, na-place ko siya sa ilalim. So, anyway, konting diferensya lang naman. Mukhang magtatamaan pa tayo dito, Itaas pa kaya natin to konti. O, ibaba ko na lang to. Ganyan. Pwede na yan. Nga pala, pwede pa tayong mag-adjust dito, Pwede natin tong lakihan pa baba konti. Tsaka to. O kaya pa ganun. Wala namang problema siguro yan, Kung i-restrict talaga tayo nito, Pwede pa tayong mag-adjust dito, kahit mga 2mm. Umalis ka muna dyan. Tsaka ikaw, umalis ka rin muna dyan. Ayaw niya umalis dyan, lahat ng hindi nakalock, alis. Ayun. So, gawa pa pala tayo ng, sa edge cut pa rin tayo, gawa tayo ng butas. Ang butas natin ay, wala nakasulat kung anong butas natin. Adi, sukatin natin. Alam ko 3mm to 25mm. Wala sa ayos talaga. 3mm ang butas natin. Kaya ang radius natin dito ay, ang radius natin ay 1.5. Ang liit. Teka, check natin yung sa nauna nating board design. Check natin ito. Letter E. 1.75 ang radius niya. So, nilakayan ko pa. Ginawa kong 3.5 para sumut. Ayan yung X natin tsaka Y properties. Kopyain na lang natin yan. Ang radius natin dun ay 1.75. Tapos ang X natin ay 103.5. Tama yan. Tsaka 53.5. Kaya naman nakuha yan dahil dito sa sukat na to. Ito. Ba't 103.5? May problema ako sa butas na to Halos, sumut siya pero halos hindi. Ayan mababa ng konti. Kita ba? Hindi ganong kita Ayan Mababa nga siya ng konti.
Pero yung sa baba, sakto. Okay, gawin natin tong 103, tsaka 53. 103, tsaka 53. Kasi nung sinukat ko dito, 3 mm siya mula doon. Tapos, 3 mm mula dito. So, ibig sabihin, pag ginamitan natin to ng ruler, mula sa gitna nito hanggang dito, 3 mm. Sa gitna niyan hanggang doon, 3 mm. Okay. Ginawa ko kasing 3.5 dahil nilakayan ko ng konti yung butas sa 3.5. Pero dapat hindi. Okay. Doon ako nagkamali. Escape ko lang to. Punta tayo dito sa Select Tools at piliin natin ito at duplicate natin. Lagay natin dito. Tapos balikan natin to. Lock. Ngayon, ito, ang posisyon nito ay 53 at ilan to? 100 plus 69 minus 3, 166. Dito. May sukat ako niya, no? 63 mm ang pagitan nila. Okay. Okay, tama na pala. Ngayon, sukatin nga natin. Mula sa gitna nito hanggang sa gitna nito, meron tayong 63. O, sakto. Pasok na yan. Sana. Ibig sabihin, pwede natin itong i-duplicate. Kaya isa pa dito. Tapos, ito ay ilock na natin. Ito naman, ang X nito ay 103 pa rin. Tapos, ang Y nito ay ilan? 50 plus 48 minus 3, 95. Lock. Tapos, ito naman, 166. 95 mm. At lock. 3D viewer natin. Ayan na yung mga hindi natin magagalaw na pyesa. Okay na yan. Sa tingin ko, ito na yung lahat ng kailangan natin ng precise na kalkulasyon. Pwede na natin itong i-print sa papel at testingin. Pero, ilagay na rin natin itong mga parts na to. Ito pa pala. Ito pa palang 3 pin na to. Ilalagay natin dito. Ito na naman ang challenge natin. Sukatin natin ang unang-unang pin. Ito yung unang-unang pin na yan. Bangga lang. 1.39 mm. 1.39. 101. 101. 0.5. Ganon siya kadikit. Masyado siyang dikit. Magagalit sa atin ang DRC rules dito. Okay. Kung tayo makagawa. 101.5. Kung gawin kaya natin, teka, sukatin ko muna maigi. Pwede ito sa 2 mm. Pwede sa 2 mm. Hindi naman natin mapaperfect yan eh. 102. Siyempre, plus 100 tayo. Yan. Para mawang-awang. Tapos, mula sa taas, dito na tayo. Mula sa baba na lang tayo. I-minus na lang natin. Ilan? 12 mm. Sakto. Okay. 12 mm. Mula sa baba. 12 mula dito. Ibig sabihin, 50 tayo dito. Plus 8. Plus 27.5. Minus 0.5. 50 plus 8 plus 28. 28. 28 plus 8, 36. 86. 86. Ayun. Nahulog na. Ang sakit. Ang sakit. Hindi ubra yan. Makuwarat lang yan. Mukhang hindi magandang idea itong naisip ko na to. Sukatin ko nga ulit. 11.5. Pwede. 86.5. 3D model. Kantong-kanto. Ibig sabihin, sakit sa ulo to . A few moments later. Gawin natin tong 87. Yon. Tapos ito ay gawin nating 101.5. Yan. Yan ang lumabas sa tawas. Wala tayong magagawa. Ilak na natin. Kaysa mag-isip tayo ng mag-isip. Bahala na si Batman. Pwede na yan. Titingnan na lang natin sa DRC. Checking. Sige. Nakalak na yan.
Ilagay na natin tong mga to dito. Ito ay dito. Tapos, teka. Ibalik natin yung ating object. Rat's nest. Yun. Ito yung resistor natin. Ito yung LED natin. Dito naman natin ilagay. Itong capacitor. Lagay natin sa malapit sa output. Ba't ayaw nila magpantay? Ayaw nyo magpantay, ha? Right click. Align distribute. Align to right. Yan, di pantay sila. Wala kayong magagawa. Lagyan natin yan dyan. Ayan yung ating noise filtering. Ito yung 5 volt. Punta dito, punta doon. Tsaka doon. Itong ground. Marami namang ground yan eh. Okay, gagamitin na natin ground pin yung ilalim. Tapos yung terminal. Rotate natin to. Terminal ng pan. Ayan. So, ito yung 5 volt. Pumunta dito, punta dito, punta dito, pumunta dito. Ito lang yung 5 volt natin, ha. Ang ganda. Wala nang ibang pupuntahan yung 5 volt na yan kasi itong LED natin, rotate natin. Yun, para align tayo. Tapos ito ay ganito. Ito ay positive 12 volt. Tapos, itong connector natin ay ground 12 volt. Ground 12 volt. Tapos ito yung dalawang pin. Okay. Tanggalin natin tong value. Yan. Preferences. Yun. Yung J4 ay iusod natin. Panggulo yan dyan eh. Yan. Diyan sa loob. J1, J4, J2, C1 tsaka C2. Subukan nga natin EDRC pa lang muna. O design rules check tayo. Run DRC. DRC incomplete. Could not complete custom design rules. Yun ang naging problema. Dahil dito, sa syntax na to, tanggalin na natin to. Delete. Okay. Run DRC. Yun. Ang dami. Warning. Circle on edge cut. Tinamaan natin tong J1. Run DRC. Segment on edge cut. Ay nako. Yun ang problema dito. Kasi silk screen to eh. Yun o, nagtatamaan talaga sila yo. To. Segment on edge cut. Puro yun ah. Ito. Ano naman to? Text thickness out of range. Pwede natin tong i-delete. Dito. Delete na natin yung in. Saka yung out. Yun. Run DRC natin. Meron tayong 30 error. 15 warning. Yun, nawala na. 30 error. 11 warning na lang tayo. Tanggalin natin yung error. So, warning tayo. Yan talaga. Warning talaga, oh. Saan to? Ayun, yung silk screen ng C1, C2, tsaka yung C1. Ayan. Ba't ang tapat-tapat? Warning 11, run 9 na lang. Reference, ayun. Ay, umalis kayo dyan. Okay, run DRC ulit natin. 5 na lang. Saan to? Siya na naman. Ito. Siya. Siya pa rin. Okay. Kaya natin i-delete to. Reference J4, uncheck, value, no connection. Okay. Run DRC. Siya pa rin. Ang sakit. Di ba natin pwedeng right click, change footprint. Okay. Gawa tayo ng footprint natin, ha? Gawa tayo ng footprint natin, yung walang silk screen. Sa tingin ko, gawa na lang tayo ng part 3. Kasi, tanggalin natin tong error na to. Tapos, mag-route pa tayo. Madali lang naman mag-route. Nakita natin kanina. Pero, pupunta tayo sa ibabaw at sa ilalim. Tapos,
syempre maglalagay tayo ng mga anik-anik natin kagaya ng logo. Nandiyan ang logo ng PCBWay, nilagay ko dyan. Tapos nandiyan yung brand natin, pangalan natin. Tapos sa likod yung makasaysayang pecha lang nilagay ko. Okay. So dahil etong board design na to talaga ay concern talaga ako sa sukat niya. Okay. Gawa tayo part 3. Pero iniisip ko magandang kulay ng board. May collection ako ng board dito. Oh. Okay. Wala pa tayong matte green ha. Matte green. Okay. Matte green na lang pipili natin kulay. Tapos ano pa tayo dyan? Magpipil o pupunuin natin ang buong board. Okay? So hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. At sana hindi sumakit ang ulo nyo sa kakasukat. Maraming salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo kahit papano. Comment lang kayo sa baba kung meron kayong tanong. Ako po ay hindi eksperto sa board design. Pero itong magagawa natin, mga kakaibang board design na to. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.